tayong isang mami na nag-chat sa akin. So, shout out sa iyo, sis Penmina. So, may question kasi siya, medyo naguguluhan siya about dun sa computation ng ating water submeter. So, ang question niya kasi before is siya yung gumagamit ng main meter, tapos merong dalawang tenant na naka-submeter. So, tapos nagpakabit siya ng submeter. Kaso, ang tanong niya is, doon sa cut-off na yon, meron siyang naiwan na 7 days na na-cover pa doon sa main meter ng tubig. So, paano niya daw yun kukomputin? So, parang ang mangyayari dyan is meron na siyang nakonsumo dito sa bago niyang submeter kasi nagpalagay na siya. Tapos, may naiwan pa siya doon sa main meter na nagamit niya. So, nababother siya kung paano niya yun kukomputin. So, meron ako ditong ginawang example ng computation. Example lang to ha, para meron kang guide or pwede mo siyang sundan kung paano mo kukomputin yung 7 days na naiwan mo doon sa main. Ito yung pinaka mabilis na computation na naisip ko para at least hindi na tayo masyadong maraming iniisip kasi magulo talaga to mga mi, lalo na kung may mga submeter na nagamit, yung meron ng previous at saka present trading. So, ang goal lang naman natin dito is makuha niya kung magkano yung babayaran niya doon sa 7 days. So, since siya naman yung gumamit nun before. So, ito, ipapakita ko yung computation dito. Ayan, meron siya dyan. Tapos sundan mo na lang. And itong computation na to, meron pa tong pangalawang scenario. So, hindi pa siya dito natatapos. So, ito siya. So, ito yung ginawa kong example. For example, yung cut-off period niya is September 7 to October 7. For example lang naman. Tapos, total bill is 1,050. Ayan, sa isang cut-off na yan. Tapos, meron tayo ditong tatlong submeter. For example, submeter 1, 2, 3. For example, yung submeter mo is itong si submeter 1. Ayan, for example, yan yung submeter na pinakabit mo. Ayan, dito ka. Ayan, so meron kang nakonsumo dun sa submeter mo na for example is meron kang 5 cubic. So, for example, ang iyong cubic rate ay 38. For example lang to mi ha, medyo shinortcut ko na para ano kasi wala akong basis. So, ito yung example natin. Nakuha mo na yung cubic rate ng bawat submeter. So, meron tayong 5, 8, saka 10. For example, yung submeter mo is itong si submeter 1. So, for example, meron kang nagamit na 5 cubic sa isang cut-off na to. Ayan. 5. So, multiply mo lang siya doon sa cubic rate natin na 38 pesos. Itong cubic rate, madali lang yung kunin. Yung total bill, i-divide mo lang siya doon sa cubic na nandoon sa inyong monthly billing. Yun yung cubic rate. Ito is example ko lang to. So, for example, yan, 5 times 38. So, meron ka na konsumo na 190 pesos doon sa submeter mo. Tapos, si tenant 2 or yung si submeter 2 at 3, ayan, meron din silang nakonsumo. So, ganyan. For example, yan yung total nila. So, pag tinotal mo yung tatlo na yan, 874. So, syempre, hindi siya tugma dito sa total bill natin. Kasi meron tayong butal na meron kayong nagamit doon sa main meter. So, since ikaw naman, mi, ang gumagamit ng main meter, yung pinakamadali na computation na lang is ganito. Yung total bill mo, for example, total bill nyo, 1,050, i-less mo yung 874 na nakonsumo doon sa tatlong submeter. Ayan, i-less mo siya, kasama yung submeter mo dyan. I-less mo si 1,050 kay 874. So, meron tayong excess na 176. So, ito yung kumarga doon sa main meter mo na nagamit mo before nung wala ka pang submeter. So, itong si 176, ikaw pa rin ang magbabayad niyan kasi kung ikaw lang naman ang gumagamit ng main meter dati bago ka nagpakabit ng submeter. So, ang gawin mo na lang ni, para makuha mo yung actual na babayaran mo sa loob ng isang buwan, yung 176 na sobra na nakonsumo doon sa main meter nung ginamit mo siya, i-add mo lang siya doon sa nakonsumo mo sa submeter. Ayan, for example, ikaw si submeter 1. So, meron kang nagamit na 190 pesos doon sa submeter mo, i-add mo na lang si 176 na nagamit mo sa main meter mo. So, ang magiging total niyan is 366 pesos. So, yun yung babayaran mo sa isang cut-off na to. Ayan, so pasok na yan. So, hindi ka na mamomroblema dyan sa susunod na buwan kasi doon na lang kayo magbe-base sa mga submeter dahil meron na kayong basis. So, ngayon, magkakaroon ka dyan ng pangalawang senaryo, mga mi. Ayan, mi. Magkakaroon ka dito ng pangalawang senaryo. So, ito naman para sa susunod na buwan. Kasi nga, naka-submeter na kayo lahat. So, makukuha nyo na yung actual consumption ninyo. Pero, dadating naman sa susunod na buwan na magkakaroon pa rin ng konsumo doon sa main meter, which is, ang magiging question na naman dyan is, paano na naman ninyo kukumputin yon. So, sa next video na lang natin yon gagawin, mga mi. So, for now, ito muna yung sagot ko sa question mo kasi masyado na siyang mahaba. Kasi yung pinakamabilis na computation na maibibigay ko sa'yo para hindi ka na masyadong maguluhan. Kasi ikaw lang naman yung gumagamit nung main meter before bago ka nagpalagay ng submeter. So, sundan mo na lang yon. Kung
kung may comment ka or may question ka, i-comment mo lang doon sa ating, dito sa video na i-upload ko na to. Tapos yung pangalawang scenario na sinasabi ko sa'yo, sa susunod na video na lang natin yun kasi masyado nang mahaba tong video natin pag dinugtong ko pa siya. So meron na naman yung another computation. Yun yung kasi medyo medyo crucial talaga yung ganyan. Kasi yung mga gantong computation, marami talaga siyang scenario, marami siyang sangay-sangay kumbaga. Ayan, so yun lang, sana makatulong sa inyo mga mi.